Gandang araw po. Ako po ulit si CRP ng Gym Depot. So, meron nagtanong kasi sa Facebook page natin tungkol doon sa kasi na-discuss natin ano yung mga tips na maibibigay ko. Ngayon naman, tinanong niya ako ano yung observation ko bakit nalulugi yung ibang mga gym businesses. So, na-discuss naman na natin yung iba niyan. Pero itong tatlo na mai-share ko sa inyo is about employee mindset. Kasi lahat po ng bagay, lahat yan, magtatrabaho ka, mag-aaral ka, papasok ka sa negosyo, lahat po yan magsisimula sa utak. I mean, kailangan ihanda mo yung utak mo doon sa kailangan mong i-accomplish na goal. Kay estudyante ka, kailangan ang mindset mo. Kailangan makatapos ako sa pag-aaral, maipasa ko lahat ng mga grado ko, mga subjects ko. Ganun din sa pagtatrabaho. Kailangan ng mindset mo na dapat mag-excel ako sa trabaho para ma-impress ko yung mga boss ko at eventually ma-promote ako, tumaas yung sweldo ko. So lahat yan magsisimula sa utak. So yung mga videos natin ng mga susunod, i-discuss natin isa-isa kung ano yung bakit naging importante ang mindset. So ngayon, di-discuss ko is bakit nagfe-fail yung ibang mga gym businesses dahil sa observation ko. Ngayon, ito po yung isa, employee mindset. So doon tayo mag-evolve. Yung employee mindset, may tatlong employee mindset ako napapansin sa mga nagtatayo ng gym businesses, bakit sila nagfe-fail. So unang-una kasi, yung employee mindset na sinasabi ko, dahil galing sila sa mas malalaking kumpanya, let's say, galing sa San Miguel, galing sa, yung sasabi ko, sa isang airlines, kunyari Philippine Airlines, or galing sa SM, magaganda, malalaking kumpanya to eh. Pero, dahil sa employee mindset, ang iniisip ng empleyado, kunyari, nagkapera sila. Pag magtatayo sila ng gym business, gusto kagad nila, malaki. Malaking opisina kagad, nasa magandang location. Pero kung titingnan nyo, lalo na yung mga taong malalaki ngayon na nagsimula sila sa maliliit. Kagaya ni kasi sinearch ko yan, kagaya ni Bill Gates at saka ni Jeff Bezos. So isa sila sa pinakamayayaman na tao sa buong mundo. Pero i-check nyo saan sila nagsimula. Lahat sila nagsimula sa garahe. Yung dalawa na yon, si Jeff at saka si Bill, sa garahe lang nila nagsimula. Pero tingnan nyo sila ngayon. Sila yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Sila yung maaari na pinakamalalaking kumpanya sa buong mundo. So walang masama nang magsimula tayo sa maliit, sa garahe. Si Gym Republic, si Gym Depot, pareho nagsimula yan sa maliit. Si Gym Republic, kung ngayon lang kayo nanonood, sa garahe lang din po kami nagsimula. Sariling bahay namin, garahe lang, walang overhead masyado. So, napalaki namin mula sa simpleng maliit na gym, from 30 square meters na gym, ngayon ang pinakamalaki nating Gym Republic is 1,200 square meters na. So, mas ma-appreciate nyo yung paglaki nyo kung galing kayo doon sa maliit lang. So, ang proud ako na masabi na isa ako doon sa mga naging successful at magiging successful pa na nagsimula sa maliit na kumpanya. Wala pong masama doon. Si Mark Zuckerberg ng FB, saan ba siya nagsimula? Sa kwarto lang. Wala pong masama na magsimula sa maliit. Oo, nakaka-proud yan sa mga kaibigan natin. Oh, may gym na ako. Tapos ang gym ko sa social na lugar, sa mamahaling lugar. Nakaka-proud yon. Pero hindi natin kailangan i-impress yung mga kaibigan, yung mga kamag-anak, yung mga kliyente natin. Hindi natin kailangan i-impress sila para doon sa business natin. Ang importante na magawa natin is ma-impress natin yung sarili natin na magiging successful yung gym business natin. Doon tayo magsisimula. Lahat, kaya 90% halos nang nag-uumpisa sa kanilang business, whether gym yan or hindi, nagpe-fail eh. Kasi ito yung mga reasons na sinasabi ko na pinahalagahan natin yung mga maling bagay. Dapat pahalagaan natin yung sarili natin, yung goal natin.
So una-una sa employee mindset na sinasabi ko is yung ganun. Thinking big kagad. Malaki kagad ang iniisip mo. Pero tandaan nyo, maski yung San Miguel Corporation or yung PAL, yung SM, nanggaling lang sa kariton yan eh. Di ba? Kung titingnan nyo yung story ni Henry C., nagbebenta lang siya ng sapatos na galing sa mga Amerikano sa kariton, sa Quiapo. So, walang masama na magsimula sa maliit. So, okay lang po na magsimula tayo sa garahe o kung saan man, kahit simple, alam natin matututo tayo at kaya natin lumaki. So, kailangan natin na pagkaisipan po palagi yun. Pangalawang employee mindset na sinasabi ko, na nagpe-fail yung mga tao is, kumukuha kagad sila ng maraming tao. As in, pagtayo nila ng gym, okay, may 3 instructor ako, may 1 kahera ako, may maglilinis sa akin. Kasi yun yung yun yung iniisip nila na na ganun kasi ako sa ganun kasi ako sa pinagtatrabuhan ko. So, ako, may sekretarya ako, kunyari, sa trabaho ko, tapos meron ako mga under ko. So, hindi po ganoon. Kasi parang bigla ka na kagad nag-act or kumilos na successful ka na malaki na kagad yung kumpanya mo. Ang suggestion ko talaga, sa pagiging employee mindset nyo, dapat i-train nyo yung sarili nyo na kayo muna ang magtrabaho doon sa doon sa negosyo nyo. I-train nyo muna na malaman nyo bawat isang aspeto ng business nyo. Kung kung may gym business ka, mag-try ka magturo ng mga beginner para at least alam mo kung ano yung pakiramdam at mindset ng isang gym instructor. So maiintindihan mo, pag ikaw ngayon nag-hire, alam mo kung ano ituturo, i-advise doon sa gym instructor mo. Kasi pag hindi mo tinry yan, hindi mo mararamdaman, hindi mo malalaman yan na ganun pala kahirap or ganun pala kadali. So, kailangan, alam mo yun, yung pagkakahera, dapat matutunan mo yan. Alam mo kung bakit? Pag hindi mo inaral yan, baka maloko ka ng kahera mo. Baka manakawan ka ng kahera mo. So, kailangan alam mo din yan. So, hindi mo dapat to biglang ipagkakatiwala sa iba. Kagaya na sabi ko, darating yung panahon, nabibitawan mo yan. Darating ang panahon, ipapagkatiwala mo sa ibang tao. Kasi yan naman yung entrepreneur na mindset. Kasi, hindi pa pwede panghabang buhay na ikaw naman ang mag-aasikaso ng mga gamit mo na to. Kasi, ang goal mo bilang negosyante is maging automated lahat ng operation na to at makakatakbo tong negosyo na to kahit wala ka. So yun. So pero kung yun ang ultimate goal mo pero kailangan mo pa rin na pag-aralan talaga na maasikaso lahat. Para lahat yan maiintindihan mo yung detalye ng Last but not the least, so ito yung na-imagine ko sa employee mindset. Okay, yung sinasabi ko kanina, yung una, nagtayo sila sa mas magagandang lugar. Ngayon, ito naman yung sumunod na na-realize ko pag employee mindset. Let's say, nagtrabaho ko sa magagandang kumpanya. So gusto mo lahat ng gamit mo, very, very impressive. Di ba? Yun naman ang goal natin para maging impressive. Pero, pag minsan, dito maghihiwalay yung entrepreneur tsaka yung employee. Pag entrepreneur ka, meron such thing as return of investment na kailangan mo i-consider. Pag minsan kasi, pag gagaling ka sa pagiging empleyado, hindi mo nare-realize ang importansya ng return of investment kasi ang iniisip mo, kumita lang kagad. Hindi mo alam, kailan ko bababawi yung puhunan ko. Okay. So, bilang entrepreneur talaga, iisipin mo talaga na kasama sa pag-negosyo mo, kailangan malaman mo kailan babalik. Okay. So, pag hindi mo kinonsider ngayon, yung balik ng puhunan mo na yan, hindi mo alam ngayon kung kumita ka na o nabawi mo na yung capital mo or it's about time para magtayo pa ng isa pang business. Okay, ito yun. Ang ginagawa ng iba, dahil nga galing sila sa magagandang kumpanya, gusto kagad nila, bongga kagad yung gym nila. Okay, let's say, katulad nitong kay Sir Hamida at saka kay Sir Pau ng Marawi, ang dami na ito. Nasa almost 500,000 yung equipment nila. Wala pa dito yung mga plates, bars, dumbbells, no? Pero, ang punto ko rito,
kita nyo, hitik na hitik sa gamit. Ang dami-daming gym equipment nito. Meron pang wala dito. Wala pa rito yung Spider T-bar kasi hinabol na lang yon. So, hindi pa na-assemble din yung pec deck at saka assisted squat. So, meron pang mga walang equipment dito. Pero, yung 500,000 mahigit na yon, ang daming equipment na yon. Pero, kung mag-order ka ng imported na gym equipment, may mabibili kang 500,000. Pero I assure you na yung 500,000 na yon, wala sa kalahati nung mga makikita nyo equipment dito. Anong punto ko doon? May dalawa kang puhunan. Isang 500, isang 500. Isang local ang binili mo na let's say 20 equipment. Yan, makikipag-debate ako dyan talaga na ganun kalaki yung magiging diferensya. So, may possibility na yung local na equipment mo na worth 500,000, 20 equipment ang magagawa mo. Pero kung imported na equipment, 500,000 din. Pero mga 10 pirasong equipment lang yan. Swerte na yan. Kasi naglalaro sa 50,000 bawat isang equipment na imported. So, pareho sila ng kapital. Pero, pag pareho sila nag-operate, hindi mo magagarantiya sa akin na kayang kumita ng imported gym equipment na to na kasabayan ng local gym equipment. Bakit? Kasi kung 10 lang talaga yung kayang i-deliver nung imported at 20 sa local, mas maraming tao ang makakagamit ng local. Yung imported, maganda yan. Kung mga social yung mga mag-gym mo, maraming magpupunta dyan na social. Pero 10 na tao lang ang kayang i-cater niyan. Samantalang yung local mo na 20 katao, kayang mag-cater na 20 at mas malaki yung kikitain mo. In disregard mo, as employee ka, employee mindset, i-disregard mo yung sarili mo preference. Hindi mo pwede ay, ang ganda, sarap. Kasi nasanay ako sa sa San Miguel Meron kaming private gym doon, pang employee, ang gaganda, puro imported. Huwag mo sanayin ganun isip mo kasi hindi ka na empleyado ngayon. Entrepreneur ka na. So yung 20 na yon, isipin mo, kunyari lang, 1,000 isang tao, kikitain mo. So, dito sa imported, sa local, 20,000 na kaya mong kitain kasi 20 katao yun Kung ang monthly mo, 1,000 isang buwan. So, 20,000 to. Samantalang sa imported, wow, ang ganda nga. Ang ganda na setup mo. Ang gym mo, may mga magagandang ilaw, may reception. Pero 10 tao lang ang kakasya. 10,000 lang ang kikitain mo. So, ngayon, doon tayo papasok sa return of investment. Kung ang kapital mo is kalahating milyon, dito sa 20,000 a month na pwede mong kitain, lalabas to 2 taon lang. 240,000 na. Sa 2 taon, 480,000 na ang kinita mo. So sa 2 taon, bawi mo na yung puhunan mo. Samantalang sa kalahating milyon, na kumikita na 10 libo isang buwan dahil 10 tao lang ang kaya i-cater nito, aabuti ka ng 5 taon. 5 taon. So, nabawi mo naman. Diba? Pero ito yung hindi na-appreciate. Kung nabawi ko sa loob ng 2 taon, itong local na gym equipment, ibig sabihin, kung nabawi ko na siya, pwede na naman ako magtayo ng isa pang business. So, sa pangatlong taon, 20,000 na. Buwan-buwan ng kinikita ko, which is 40. Sa pangatlong taon. Pero sa imported gym equipment, yung pangatlong taon, 10,000 pa rin ang kinikita ko. Dodoble lang ang kita niya pagkatapos ng 5 taon. So ngayon, ma-appreciate mo yung return of investment na sinasabi ko. Maganda sa maganda. Yung imported, hindi na tayo magtatalo doon. Pero ang tanong nung, bilang negosyante, babalik ba kagad ang kita mo? Pero kung bilang gym goer ka, ay syempre, maganda talaga yung yung imported na gym equipment. Pero tandaan mo, maganda ang imported gym equipment, pero hindi yan tuturuan o hindi yan palalaki ng katawan mo kumpara kung local gym equipment ang gagamitin mo. Pareho lang po yan. Yung bench press ng imported at bench press ng local, hindi mo magagarantiya na mas lalaki ang katawan mo sa imported na bench press. Di ba? Mindset lang yan. So saan ka papasok, kapatid? Employee mindset ka ba or entrepreneur mindset? I hope yung mga na-discuss natin dito is maging lesson learned para sa mga
nagpaplano na magtayo ng gym ng gym business at doon sa mismong nakapagtayo na, di pa late. Kaya nyo pang i-convert yung pag-iisip nyo from employee mindset to entrepreneurial mindset. Ako po si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.